Sa dulo ng isang masikip na eskinita sa barangay San Isidro, may isang lumang apartment na parang konting hinga na lang ay bibigay na. Ang bubong nito ay may 3 tulo kapag umuulan. Ang pader ay may bitak na parang mapa ng Pilipinas at ang bintana ay hindi na maisara kaya kapag gabi ay parang may libreng aircon galing sa hangin at lamok. Dito nakatira ang 3 magkakaibigang sina Doro, Romy at Temyong. Si Doro ang pinakamalaki ang katawan sa kanilang 3, pero siya rin ang pinakamalambot ang puso. Marunong siyang magluto, pero dahil lagi silang kapos sa pera, ang madalas niyang luto ay sabaw na may konting gulay at maraming dasal. Kapag may bisita, ang tawag niya rito ay special soup. Pero ang totoo, espesyal lang dahil minsan lang ito may sahog. Si Romy naman ay mahilig kumanta. Kahit saan, kahit kailan, kahit walang humihingi. Kapag may nagtitinda ng taho, kinakantahan niya. Kapag may naniningil ng utang, kinakantahan niya rin para raw lumambot ang puso. Pero madalas, mas lalong nagagalit ang naniningil. Si Temyong ang nagpapakilalang mekaniko. Sabi niya, kaya niyang ayusin ang radyo, electric fan, gripo, motor, at minsan pati puso ng taong iniwan. Pero sa totoo lang, kapag siya ang mag-ayos, kadalasan ay mas nasisira pa. Minsan, inayos niya ang electric fan nila. Pagkabukas, imbes na hangin ang lumabas, usok ang bumuga. Temyong, sigaw ni Doro noon. Electric fan ba yan o ihawan? Trial version pa lang, sagot ni Temyong habang inuubo. Trial version ng sunog? Sabat ni Romy. Kahit lagi silang kapos, hindi sila nawawala ng tawanan. Pero sa likod ng mga biro, ramdam ng bawat isa ang bigat ng buhay. Isang hapon, nakaupo silang 3 sa sahig ng apartment. May kandila sa gitna dahil naputulan na naman sila ng kuryente. Pang ilang putol na ito ngayong buwan? Tanong ni Romy. Hindi ko na binibilang, sagot ni Doro. Masakit sa puso. Parang love life mo. Hoy, nananahimik ako, reklamo ni Romy. Si Temyong naman ay abala sa pagbukas ng dalatang sardinas gamit ang kutsilyo. Temyong, dahan-dahan ka, babala ni Doro. Baka pati mesa mabuksan mo. Nakaka-insulto kayo, sabi ni Temyong. Eksperto ako sa kagamitan. Pagkasabi niya noon, tumalsik ang sardinas at napunta sa kandila. Biglang namatay ang apoy. Natahimik silang 3. Sa dilim, narinig ang boses ni Romy. May dinner show tayo, sardinas flambe. Nagtawanan sila, pero sandali lang. Maya-maya, kumatok ng malakas ang kanilang kapitbahay at kasero na si Aling Nena. Doro, Romy, Temyong, lumabas kayo dyan, sigaw nito. Nagtinginan silang 3. Baka may blessing, bulong ni Romy. Blessing na may kasamang paniningil, sabi ni Doro. Pagbukas nila ng pinto, nakatayo si Aling Nena. Nakapamaywang, hawak ang maliit na notebook ng utang. 3 buwan na kayong atrasado sa upa, sabi nito. Kung hindi kayo makakabayad sa loob ng 1 linggo, kailangan niyo nang umalis. Bumaba ang tingin ni Doro. Pasensya na po. Naghahanap pa kami ng trabaho. Lagi na lang ganon, sagot nito. Mababait kayo, oo, pero hindi kabaitan ang ipinambabayad sa kuryente, tubig at upa. Hindi sila nakasagot. Kahit masungit si Aling Nena, alam nilang tama ito. Pagkasara ng pinto, napaupo si Doro sa sahig. 1 linggo, sabi niya ng mahina. Saan tayo pupulutin kapag napalayas tayo? Tumahimik si Romy. Hindi siya kumanta. Hindi siya nagbiro. Si Temyong naman ay tumingin sa paligid. May mga gamit pa tayo rito. Baka may pwedeng ibenta. Anong ibebenta natin? Tanong ni Romy. Yung electric fan na umuusok? Baka kasuhan pa tayo ng arson. Yung lumang aparador sa sulok, sabi ni Temyong. Baka may laman pa. Tumayo si Doro. Sige, hanapin natin. Kahit konting pera, malaking bagay. Doon nagsimula ang gabing magbabago sa buhay nilang 3. Hindi nila alam, sa loob ng lumang apartment na akala nila ay puno lang ng alikabok, ipis at malas, may isang maliit na nilalang na matagal nang naghihintay na matagpuan. Kinaladkad ni Temyong ang lumang aparador palayo sa pader. Sa sobrang tagal nitong hindi nagagalaw,
may makapal na alikabok sa likod. Napabahing si Romy ng malakas. Achoo! Grabe, parang sinaunang panahon ang alikabok dito. Baka kasama pa yan sa unang nangupahan, sabi ni Doro. Habang kinakapa ni Temyong ang ilalim ng aparador, may narinig silang mahinang kaluskos. Tumigil silang tatlo. Ano yon? Bulong ni Romy. Daga siguro, sabi ni Doro. Bakit naman parang umuubo ang daga? Tanong ni Temyong. Muling may narinig silang tunog. Mahina, parang may munting humihina ng hirap. Dahan-dahang hinila ni Temyong ang maliit na kahong-kahoy mula sa ilalim ng aparador. Luma ito, may ukit na dahon at bilog sa takip, at may nakapaligid na manipis na ugat na parang galing sa punso. Uy, antique, sabi ni Romy. Baka mahal ito. Baka may laman, sabi ni Doro. Baka pera, dagdag ni Temyong. Baka multo, bulong ni Romy sabay atras. Kanina antique, ngayon multo na, sabi ni Doro. Dahan-dahang binuksan ni Temyong ang kahon. Pag-angat ng takip, pare-pareho silang napasigaw. Sa loob ng kahon ay may maliit na nilalang na nakahiga. Halos kasinlaki lamang ng manika. May suot itong kupas na damit na parang gawa sa tuyong dahon at hibla ng ugat. Ang mukha nito ay maputla, ang labi ay naningitim sa lamig, at ang maliit nitong katawan ay nanininig. Ay, anak ng tokwa, sigaw ni Romy. Daga na may sombrero. Hindi yan daga, sabi ni Doro. E ano, maliit na matandang nawawala? Tanong ni Temyong. Biglang kumilos ang maliit na nilalang. Bahagya nitong iminulat ang mga mata. Tubig. Mahina nitong sabi. Napaatras silang tatlo. Nagsalita, sigaw ni Romy. Doro, nagsalita. Yung daga, may dialogue. Hindi nga daga, sabi ni Doro, pero nanginginig din ang boses niya. Muling nagsalita ang nilalang. Pakiusap, malamig, gutom. Nawala ang takot sa mukha ni Doro. Lumapit siya at maingat na tiningnan ang maliit na katawan sa kahon. Kawawa naman, pulong niya. May sakit siya. Doro, sigurado ka bang tutulungan natin? Tanong ni Temyong. Baka may sumpayan. Tumingin si Doro sa kanya. Kung ikaw ang nakahiga dyan at nanginginig, gugustuhin mo bang takbuhan ka namin dahil baka may sumpa ka? Hindi nakasagot si Temyong. Kumuha si Doro ng malinis na panyo at maingat na binalot ang maliit na nilalang. Si Romy naman ay kumuha ng baso ng tubig, pero napaisip. Paano siya iinom? Yung baso natin parang swimming pool sa kanya. Kutsarita, sabi ni Doro. Kumuha si Romy ng kutsarita at dahan-dahang pinainom ang nilalang. Si Temyong naman ay naghanap ng maliit na takip ng derapon at ginawang mangkok. Gagawa ako ng sabaw, sabi ni Doro. May sahog pa tayo? Tanong ni Romy. May kalahating sibuyas, konting asin at dahon ng malunggay sa lata. Sabaw na naman, sabi ni Temyong, pero ngayon pang Duwende edition. Habang nagluluto si Doro, binantayan ni na Romy at Temyong ang maliit na nilalang. Hindi na sila gaanong natatakot. Mas nangingibabaw na ang awa. Pare, bulong ni Romy, mukhang bata pa siya. Oo, sabi ni Temyong, akala ko matandang duwende lahat. Baka may baby version, sagot ni Romy. Nang maluto ang mainit na sabaw, hinipan muna ni Doro ang laman ng kutsarita bago ibinigay sa maliit na nilalang. Dahan-dahan lang, sabi niya. Bahagya nitong napikit ang mga mata na parabang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may init na muling pumasok sa katawan niya. Salamat, bulong nito. Lumambot ang mukha ni Doro. Anong pangalan mo? Matagal bago ito nakasagot. Pakito. Nagkatinginan sina Doro, Romy at Temyong. Pakito? Ulit ni Romy. Parang pangalan ng bida sa lumang pelikula. Romy, saway ni Doro. Huminga ng malalim ang maliit na nilalang. Ako si Pakito, duwende, mula sa kaharian sa ilalim ng punso. Biglang napalunok si Temyong. Sabi ko na nga ba, may sumpa.
Tumingin si Pakito kay Temyong. Mahina siya, pero may kunot noo. Hindi ako sumpa, gutom lang. Napangiti si Doro sa kabila ng kaba. Huwag kang mag-alala, Pakito. Dito ka muna. Aalagan ka namin. Tumingin sa kanya si Pakito. Basa ang mga mata nito. Bakit niyo ako tutulungan? Hindi niyo naman ako kilala. Saglit na natahimik si Doro. Tumingin siya kina Romy at Temyong. Pareho silang walang pera, walang kasiguraduhan at malapit ng mapalayas. Pero sa harap nila ay may mas maliit, mas mahina at mas nangangailangan. Kasi, sabi ni Doro, may mga pagkakataong hindi mo kailangan kilala ang isang tao para tulungan siya. Hindi nagsalita si Pakito. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nanginginig sa takot. Nang gabing iyon, 3 lalaking walang direksyon sa buhay ang naging bantay ng isang batang duwende. At hindi nila alam, sa pagligtas nila kay Pakito, sinisimulan din nilang iligtas ang sarili nilang buhay. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Pakito. Mainit ang noo niya at mahina pa rin ang katawan. Si Doro ang unang nagising. Sanay siyang gumising ng maaga kahit wala namang trabaho. Dahil kapag mahirap ka, minsan pati pag-aalala ay may alarm clock. Lumapit siya sa kahong-kahoy kung saan nakahiga si Pakito. Pakito? Mahina niyang tawag. Gising ka na? Bahagyang iminulat ni Pakito ang mata. Tatay. Natigilan si Doro. Tatay? Ulit niya. Namula si Pakito at yumakap sa panyo. Pasensya na. Sa amin kasi, ang nag-aalaga kapag may sakit, tinatawag naming tatay. Hindi agad nakapagsalita si Doro. May kumirot sa dibdib niya. Buong buhay niya, tinawag siyang palpak, tamad, kawawa, walang mararating. Pero ngayon, may maliit na nilalang na tumawag sa kanya ng tatay. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, sabi niya. Pwede mo akong tawaging Tatay Doro. Pumasok si Romy, hawak ang lumang tabo na nilagyan niya ng tubig. Anong drama rito? Tanong niya. Bakit parang may award-winning scene? Tatay daw ako, sabi ni Doro. Napahawak sa dibdib si Romy. Ako rin ba? Pwede bang Tatay Romy? Mas bagay pakinggan, parang singer na responsable. Mula sa likod, dumating si Temyong na may hawak na kahon ng sapatos. At ako si Tatay Temyong, sabi niya. Gumawa ako ng kama. Ipinakita niya ang kahon ng sapatos. Nilagyan niya ito ng lumang bimpo bilang kutson, panyo bilang kumot, at maliit na takip ng bote bilang unan. Tinitikan ito ni Doro. Bakit may gulong sa ilalim? Para mobile bed. Kung gusto niyang lumipat ng lugar, itutulak na lang. Baka mahulog siya. May seatbelt. Itinaas ni Temyong ang sinulid. Napahagigik si Pakito. Mahina pa siya, pero tumawa siya. At nang marinig iyon ng tatlo, parang may maliit na ilaw na sumindi sa loob ng madilim nilang apartment. Sa loob ng ilang araw, inalagaan nila si Pakito. Si Doro ang tagaluto. Ginagawa niyang malabnaw ang lugaw para madaling mainom ni Pakito. Minsan, hinahaluan niya ng malunggay. Minsan, konting kalabasa. Minsan, sabaw ng manok kapag may nahingi siyang buto sa karinderya. Dapat kumain ka, sabi ni Doro habang hawak ang kutsarita. Para lumakas ka. Busog na ako. 1 kutsara pa. Tatay Doro, pang-10 na yan. Sa mga tatay, lahat ng kutsara ay isa pa lang. Si Romy naman ang tagapagpatawa. Kumakanta siya ng lalabay tuwing gabi. Tulog na, munting duwende, sa kahon mong may gulong. Napamula si Pakito. Tatay Romy. Oh, pwede pong kwento na lang. Bakit? Parang mas gagaling po ako kapag hindi kayo kumakanta. Napahawak sa dibdib si Romy. Ang sakit. Ang liit mo pero ang talim ng salita mo. Si Temyong naman ang gumagawa ng maliliit na gamit ni Pakito. Gumawa siya ng mesa mula sa takip ng lata, upuan mula sa kahoy ng posporo at hagdan mula sa piraso ng karton. Pero dahil si Temyong pa rin yun, may sablay. Isang araw, sumampa si Pakito sa ginawa niyang upuan. Pag-upo pa lang, bumigay ang isang paa. Ay! Sigaw ni Pakito. Temyong!
Sabay na sigaw ni Doro at Romy. Testing lang, sabi ni Temyong. Prototype. Prototype ng aksidente, sabi ni Romy. Pero kahit palpak minsan, nakita ni Paquito na ginagawa nila lahat para mapasaya siya. Unti-unti, bumalik ang sigla ng batang duwende. Nawala ang lagnat niya. Hindi na nanginginig ang kamay. Nagkaroon na rin ng kulay ang mukha niya. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakaupo silang apat sa sahig. May 3 mangkok ng lugaw para sa 3 lalaki at isang takip ng garapon para kay Paquito. Bakit ka napunta sa kahon? Tanong ni Doro. Natahimik si Paquito. Ibinaba niya ang kutsarita. Naligaw po ako, sabi niya. May mga batang nangaasar sa akin sa may lumang punso. Tinawag nila akong daga, laruan, engkanto na pangit. Hinapon nila ako. Tumakbo ako hanggang makarating dito sa apartment. Nakita ko yung kahon at nagtago ako. Pero hindi na ako nakabalik. Nanghina ako. Akala ko doon na ako mamamatay. Natahimik ang 3. Si Romy, na laging may biro, ay hindi nakapagsalita. Si Temyong ay napayuko. Mga bata pa lang marunong ng manakit. Hindi lang bata, sabi ni Doro. Minsan matatanda rin. Tumingin si Paquito kay Doro. Bakit po may mga taong natutuwa kapag may pinapahiya silang mahina? Hindi agad nakasagot si Doro. Ilang beses na rin siyang pinagtawanan. Sa palengke, sa trabaho, sa kanto, kahit saan. Alam niya ang pakiramdam na tingnan na parang wala kang halaga. Kasi may mga taong akala nila lumalaki sila kapag binapaliit nila ang iba, sagot niya. Pero mali sila. Ang tunay na malaki, marunong yumuko para tumulong. Lumapit si Paquito kay Doro at yumakap sa daliri nito. Salamat po, Tatay Doro. Napaiwas ng tingin si Doro. Ayaw niyang makita ng dalawa na namumula ang mata niya. Pero nakita pa rin ni Romy. Umiiyak ka ba? Tanong nito. Hindi, sagot ni Doro. Usok lang ng kandila. Wala tayong kandila. Usok ng alaala. Ang arte mo rin pala, sabi ni Temyong. Nagtawanan sila pero may lambot sa tawanan. Hindi ito tulad ng dati na ginagamit lang nila ang biro para takpan ang gutom at takot. Ngayon, ang tawanan nila ay may kasamang pag-asa habang patuloy ang ulan sa labas. Natulog si Paquito sa kanyang maliit na kama. Bago siya pumikit, nakita niya ang 3 lalaki na nakaupo malapit sa kanya, nagbabantay. Sa mundo ng tao, marami siyang kinatakutan. Pero sa lumang apartment na iyon, natagpuan niya ang 3 pusong mas malaki pa kesa sa bahay na tinitirhan nila. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang lumakas si Paquito. Kaya na niyang tumayo, maglakad sa ibabaw ng mesa at minsan ay umakyat sa balikat ni Doro. Isang umaga, habang nagtitimpla si Romy ng kape na mas maraming tubig kesa kape, nagsalita si Paquito. Kailangan ko na pong sabihin sa inyo ang totoo. Nagtinginan ng 3. May mas totoo pa kesa sa duwende ka? Tanong ni Temyong. Tumayo si Paquito sa ibabaw ng lata ng biskwit. Para siyang maliit na lider na haharap sa malaking pulong. Ako po ay galing sa kaharian ng mga duwende sa ilalim ng lumang punso sa dulo ng barangay. Ang pamilya ko ang tagapag-ingat ng mga mahiwagang kahon ng kabuhayan. Kahon ng kabuhayan? Ulit ni Doro. Tumango si Paquito. Mga kahong ibinibigay lamang sa taong may mabuting puso. Hindi ito nagbibigay ng yaman sa tamad. Hindi rin ito tumutulong sa sakim. Pinalalago lamang nito ang bagay na galing sa tapat na paghahanap buhay. Napakamot si Romy. So, hindi siya parang kahong bubuksan mo, tapos may pera agad? Umiling si Paquito. Hindi po. Kapag pera agad ang gusto ng tao, kadalasan hindi kabuhayan ang hinahanap niya. Kasakiman. Aray, sabi ni Temyong. Tinamaan ako kahit hindi ako target. Nagpatuloy si Paquito. Noong nawala ako, dala ko sana ang isang kahon na dapat ibalik sa aming kaharian. Pero nanhina ako. Nang buksan ninyo ang maliit na kahon at inalagaan ako, napatunayan kong mabuti ang puso ninyo. Paquito, sabi ni Doro, hindi namin ginawa yon para may kapalit. Alam ko po, sagot ni Paquito.
Kaya nga kayo karapat-dapat. Tumalon si Pakito mula sa lata papunta sa sahig. Itinaas niya ang dalawang kamay at pumikit. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng apartment. Nagsimulang kumislap ang lumang kahong pinagtaguan niya noon. Ang maliit na kahon ay dahan-dahang lumaki. Ang mga ukit nitong dahon ay gumalaw na parang buhay, at ang kahoy nitong ay kumintab na parang bagong kinis. Napatakip ng bibig si Romy. Ay grabe, sana pati mukha ko may ganyang glow up. Maya-maya, ang dating maliit na kahon ay naging malaking baol na kasya sa ilalim ng mesa. May takip itong mabigat, pero nang hawakan ni Pakito, kusa itong bumukas. Walang laman. Wala naman, sabi ni Temyong. Maglagay po kayo ng panindang pinili sa tapat na paraan, sabi ni Pakito. Dali-daling kinuha ni Doro ang natitirang 2 pakete ng noodles na binili niya sa tindahan sa kanto. Inilagay niya iyon sa loob ng kahon. Isinara ni Pakito ang takip. Maghintay kayo. Ilang sandali lang, may narinig silang mahinang tunog sa loob. Parang may gumugulong. Parang may dumadami. Pagbukas nila, nanlaki ang mata ng 3. Ang 2 pakete ng noodles ay naging 10. Doro, bulong ni Romy. Nakikita mo rin ba to o gutom lang ako? Nakikita ko, sabi ni Doro. Kumuha naman si Temyong ng isang maliit na sachet ng kape at inilagay sa kahon. Nang buksan nila ulit, naging 12. Napatalon si Temyong. May negosyo na tayo. Sandali, sabi ni Pakito. Biglang seryoso ang mukha. May kondisyon. Tumayo siya sa ibabaw ng kahon. Kahit maliit siya, biglang naging mabigat ang kanyang boses. Makinig kayong 3. Ang kahong ito ay hindi laruan. Hindi ito para sa panlalamang. Kapag tinaasan ninyo ang presyo para pagsamantalahan ang mahihirap, mawawala ang laman. Kapag nandaya kayo sa sukli, magiging bato ang paninda. Kapag tumanggi kayong tumulong sa totoong nangangailangan, magsasara ito at hindi nabubukas. Tumahimik ang 3. Paano kung nalugi kami? Tanong ni Temyong. Kung tapat ang puso ninyo, tutulungan kayo ng kahon, sagot ni Pakito. Pero kung yumaman kayo at nakalimot sa pinanggalingan, mawawala ang hiwaga. Dahan-dahang tumango si Doro. Hindi namin aabusuhin. Tatay Doro, sabi ni Pakito, ang pangako sa mahika ay hindi lang sinasabi. Pinatutunayan. Tumango rin sina Romy at Temyong. Nangangako kami, sabi ni Romy. Hindi kami manlalamang. Nangangako ako, dagdag ni Temyong. Hindi ako mandadaya. Tumingin sa kanya si Romy. Pati sa pagkukumpuni? Subukan ko. Temyong. Oo na, pati sa pagkukumpuni. Napangiti si Pakito. Kung ganon, simulan ninyo ang kabuhayan ninyo. Sa gabing iyon, nagplano sila ng maliit na tindahan. Wala silang maayos na pwesto, kaya sa harap ng apartment na lang. Wala silang malaking puhunan, kaya magsisimula sa kaunti. Pero may 3 bagay silang hawak. Sipag, hiwaga, at pangakong hindi sila manlalamang. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi sila natulog na natatakot sa bukas. Natulog sila na may pag-asang baka ang bukas, sa wakas, ay hindi nakalaban. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na ang 3. Sa harap ng apartment, naglagay sila ng maliit na mesa, 2 kahoy na estante at karton na sinulatan ni Romy ng pangalan ng tindahan. 3 Tatay Store. Sa ilalim, may slogan, "Bili na kayo bago kami maiyak." Tinitigan ito ni Doro. Romy, bakit ganyan ang slogan? Emotional marketing, sagot ni Romy. Uso yan. Parang nanghihingi tayo ng limos. Marketing nga. Si Temyong naman ay nag-aayos ng paninda. Pero dahil sablay pa rin siya, nailagay niya ang sabon sa tabi ng pandesal, ang toothpaste sa tabi ng asukal, at ang sardinas sa estante ng school supplies. Temyong, sabi ni Doro, bakit may lapis sa tabi ng suka? Para organized.
Organize saan? Sa bulo? Sumilip si Pakito mula sa likod ng kahon. Nagtatakip siya ng bibig para hindi matawa. Unang customer nila si Aling Nena. Aba, sabi nito, may tindahan na kayo? Opo, sagot ni Doro. Mura po ang paninda. Tiningnan ni Aling Nena ang estante. Bakit ang sabon katabi ng tinapay? Sumabat si Romy. Para pag kinain niyo po ang tinapay, malinis agad ang konsensya. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Nena. Biro lang po, mabilis na sabi ni Romy. Bumili si Aling Nena ng kape, asukal at sardinas. Nang ibigay ni Doro ang sukli, paulit-ulit niya itong binilang. Tama po ba? Tanong ni Doro. Tama, sabi ni Aling Nena. Nakakapanibago. Akala ko maloloko ako. Grabe naman po, sabi ni Tenyong. Hindi kami ganon. Tumingin si Aling Nena sa kanya. Ikaw nga, nung inayos mo ang gripo ko, naging fountain. Artistic improvement po yon. Kumalat sa barangay na may bagong tindahan sa apartment ni Doro. Sa simula, pumupunta ang mga tao dahil curious sila. Gusto nilang makita kung gaano kasablay ang tindahan ng tatlo. Pero nagulat sila. Mura ang paninda, tama ang sukli, magalang si Doro. At kahit minsan nakakainis si Romy dahil kinakantahan ng bumibili, ramdam ng mga tao na mabait sila. Bili na kayo ng bigas, kanta ni Romy isang umaga. Bigas na maputi, parang pangarap mong hindi pa natutupad. Romy, sigaw ni Doro, tigilan mo ang bigas balad mo. May batang bumili ng isang sachet ng shampoo. Piso lang po kulang ko, sabi ng bata. Kinuha ni Doro ang shampoo at inabot ito. Sige na, sabihin mo sa nanay mo, bayaran na lang kapag meron. Salamat po, Kuya Doro. Tatay Doro, bulong ni Pakito mula sa ilalim ng mesa. Napangiti si Doro. Sige, Tatay Doro. Isang matandang lalaki naman ang lumapit. Si Mang Selo, mag-isang nakatira sa dulo ng eskinita. Anak, sabi nito, pwede bang kalahating kilo ng bigas? Bukas ko na bayaran. Wala pa ang pension ko. Tumango si Doro. Opo, Mang Selo. Lagyan mo na rin ng 2 sardinas. Bulong ni Romy kay Doro. Wala siyang pambili. Ako na bahala sa kanta. Romy, hindi pera ang kanta mo. Masakit ka magsalita. Pero inilagay pa rin ni Doro ang 2 sardinas. Nanginginig ang kamay ni Mang Selo nang tanggapin ang bigas. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kayo makakabawi rito. Bumalik po kayo bukas, sabi ni Temyong. May promo kami. Anong promo? Tanong ni Doro. Libreng ngiti. Napangiti si Mang Selo. Mula sa ilalim ng mesa, tahimik na pinanood ni Pakito ang tatlo. Nakita niya ang kanilang sablay na kilos, maling ayos ng paninda at nakakatawang usapan. Pero higit sa lahat, nakita niya ang puso nila. Hindi sila may yaman, pero marunong silang magbigay. Kapag isinasara na ang tindahan, mas dumarami ang laman ng mahiwagang kahon. Ang isang pakete ng noodles ay nagiging 1 dosena. Ang maliit na supot ng asukal ay nagiging 1 kahon. Ang 3 dalata ay nagiging 1 buong tray. Isang gabi, napaupo si Temyong sa harap ng kahon. Grabe, sabi niya, hindi tayo nauubusan. Dahil hindi tayo nanlalaman, sabi ni Doro. Totoo pala ang sinabi ni Pakito, dagdag ni Romy. Mas lumalago kapag mabuti ang gamit. Umakyat si Pakito sa ibabaw ng kahon. Tandaan ninyo, hindi sapat na mura ang paninda. Dapat tapat din ang puso. Tumango ang tatlo. Pero habang lumalakas ang tindahan nila, may isang taong hindi natutuwa. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng malaki at malamig na opisina, nakaupo si Don Amado Villarama, may-ari ng pinakamalaking grocery sa bayan. Binabasa niya ang ulat ng kanyang tauhan. 3 lalaki, sabi niya ng malamig. Dating walang trabaho, ngayon may tindahan na dinadayo. Pinisil niya ang papel. Imposible. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng barangay San Isidro. May sikreto ang mga iyan, at aalamin ko kung ano iyon. Lumipas ang manalinggo. Ang dating maliit na mesa ay naging 2 estante. Ang karton na karatula ay napalitan ng plywood na pininturahan ni Temyong.
kahit medyo tabingi ang letra. Tatlong Tatay Store. Sa ilalim, pinalitan ni Doro ang slogan, murang bilihin, tapat na sukli. Nasaan ang emotional marketing ko? Reklamo ni Romy. Tinanggal ko, mas mukhang tindahan ngayon, hindi teleserye. Mas lalo silang dinarayo. May mga nanay na bumibili ng gatas, may estudyanteng bumibili ng papel at lapis, may construction worker na bumibili ng sardinas at tinapay, may matatandang bumibili ng gamot sa katabing butika pero dumadaan muna sa kanila para sa bigas. Isang araw, dumating ang isang babaeng payat at halatang pagod. May karga siyang sanggol. Matagal siyang nakatayo sa harap ng gatas, hawak ang ilang barya. Magkano po ito? Tanong niya. Sinabi ni Doro ang presyo. Napayo ko ang babae. Kulang po ako ng 20 piso. Tumingin siya sa sanggol na umiiyak sa kanyang bisig. Pasensya na po, babalik na lang ako. Nakita ni Doro ang naninginig na labi ng babae. Naalala niya ang maraming gabing halos wala silang makain. Alam niya ang pakiramdam ng kulang. Yung kahit anong bilang mo sa barya, hindi talaga aabot. Kinuha niya ang gatas at iniabot sa babae. Dalhin niyo na po. Ay, hindi po. Baka malugi kayo. Hindi po kami malulugi sa batang mabubusog. Napaluha ang babae. Salamat. Babalikan ko po ito. Kapag meron na, sabi ni Doro, huwag niyo pong pilitin. Nang umalis ang babae, lumabas si Paquito mula sa likod ng garapon ng candy. Tatay Doro, sabi niya, tama ang ginawa mo. Napangiti si Doro. Kahit minsan kinakabahan ako. Paano kung dumami ang umutang at wala nang bumalik? Kung tunay ang pangangailangan, hindi iyon kawalan, sagot ni Paquito. Ang kabutihang itinanim, may ibang paraan ng pagbabalik. Totoo iyon. Kinabukasan, dumating ang isang lalaki na nagpakilalang kapatid ng babaeng binigyan nila ng gatas. Bumili ito ng maraming paninda para sa maliit na karinderya niya. Nabalitaan ko po ang ginawa ninyo sa kapatid ko, sabi ng lalaki. Sa inyo na ako kukuha ng supply. Napatitig si Doro kay Paquito na nakatago sa ilalim ng mesa. Kumindat ang maliit na duwende. Hindi lahat ng araw ay madali. May customer na mainitin ang ulo. May batang nangungupit ng candy. May lalaking gustong mangutang kahit halatang pang-inom lang. Dito natuto sina Doro, Romy at Temyong na ang pagtulong ay hindi pareho sa pagpapagamit. May lalaking lumapit kay Temyong. Pare, pautang naman ng 2 kaha ng sigarilyo at 5 kape. Para saan? Tanong ni Temyong. Basta, bayaran ko bukas. Lumabas si Paquito sa likod ng timba at humiling. Naintindihan ni Temyong. Pasensya na, pare. Kung pagkain para sa pamilya mo, tutulungan ka namin. Pero kung bisyo, hindi. Nainis ang lalaki. Akala ko ba matulungin kayo? Matulungin, oo, sagot ni Temyong. Pero hindi kami taga-sustento ng bisyo. Napanganga si Romy. Temyong, ang lalim noon na. May script sa utak ko. Sagot ni Temyong. Dahil sa kanilang tindahan, unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanila. Dati, tinatawag silang tambay. Ngayon, tinatawag silang mga kuya, mga boss. Pero kahit may pag-unlad, hindi pa rin sila perpekto. Isang gabi, habang binibilang nila ang kita, napatingin si Temyong sa dami ng barya at papel. Alam nyo, sabi niya, kung tataasan natin ng konti ang presyo, mas mabilis tayong yayaman. Tumigil si Doro. Temyong, konti lang naman, piso-piso. Pero ang bumibili sa atin, mahihirap, sabi ni Doro. Alam ko, pero tayo rin mahirap. Baka panahon na para unahin naman natin ang sarili natin. Natahimik si Romy. Sa totoo lang, naisip niya rin iyon. Ilang taon silang naghirap, ilang beses silang pinagtawanan. Ngayon lang dumating ang pagkakataon. Lumabas si Paquito mula sa tabi ng kahon. Seryoso ang mukha niya. Hindi masama ang umasenso, sabi niya. Pero kapag ang pag-angat ninyo ay nakatapak sa sikmura ng kapwa, hindi na iyon kabuhayan. Pananamantala na iyon. Napayuko si Temyong. Pasensya na, sabi niya. Natakot lang ako. Baka mawala ulit lahat.
Lumapit si Doro at tinapik ang balikat niya. Natatakot din ako. Pero siguro kaya tayong binigyan ng kahon, hindi para maging kahaman, kundi para matuto tayong hindi na bumalik sa dati. Tumango si Romy. At saka, kapag yumaman tayo sa masama, baka pumangit boses ko. Romy, sabi ni Temyong, wala nang ilalala. Grabe ka. Nagtawanan sila. At sa gabing iyon, nanatiling bukas ang mahiwagang kahon. Sa loob nito, tila may munting liwanag na tumitibok na para bang masaya ito sa desisyong pinili nila. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi na kasya sa harap ng apartment ang paninda. Minsan, umaabot na ang pila sa kanto. Ang dating tambayan ng mga chismosa ay naging pila ng bigas, kape, sardinas at murang mantika. Doro, sabi ni Romy isang umaga, hindi na tindahan ito, barangay event na ito. Si Temyong naman ay nagpapasok ng bagong estante. Tabi, ang dadaan ay estanteng muntik ng maging kabaong. Bakit kabaong? Tanong ng bata sa tabi. Kasi kung mahulog ito sa paa ko, tapos ang career ko. Dahil lumalaki ang tindahan, napagdesisyonan nilang umupa ng maliit na pwesto malapit sa palengke. Hindi ito kalakihan, pero may espasyo para sa bigas, gulay, delata, school supplies at maliit na freezer. Noong araw na lumipat sila, nakatayo silang tatlo sa harap ng bagong pwesto. Tahimik silang lahat. Parang panaginip, sabi ni Doro. Dati, nananarap lang ako ng electric fan na hindi umuusok, sabi ni Temyong. Ngayon, may mini grocery na tayo. Si Romy naman ay tumingin sa karatula. 3 tatay mini grocery. Napaluha siya. Romy, sabi ni Doro, umiiyak ka? Hindi, sagot ni Romy. Naalala ko lang yung dating slogan ko. Hindi siya nabigyan ng hustisya. Drama mo, sabi ni Temyong. Pero maging si Temyong ay namumula ang mata. Sa likod nila, nakaupo si Pakito sa loob ng bulsa ni Doro. Nakatago siya dahil maraming tao, pero nakangiti siya. Proud ako sa inyo, bulong niya. Hindi nakasagot si Doro. Hinaplos lang niya ang maliit na ulo ni Pakito gamit ang daliri. Lumaki rin ang responsibilidad nila. Kumuha sila ng mga empleyado mula sa barangay. Si Lito na dating tambay, si Minda na solo parent, si Junjun na tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at si Aling Cora na matagal nang naghahanap ng mapapasukang trabaho kahit senior na. Dito, sabi ni Doro sa unang meeting nila, walang sisigawan, walang babaratin at walang lolokohin. Kung may problema, pag-uusapan. Kung may pagkakamali, aayusin. Tumaas ang kamay ni Romy. Pwede bang may morning song? Sabay-sabay na umiling ng empleyado. Grabe kayo, sabi ni Romy. Wala pa akong kinakanta, rejected na. Tawanan ng lahat. Sa mini grocery, naging malinaw ang sistema. Si Doro ang namahala sa pagkain at presyo. Si Romy ang nasa customer service, kahit minsan ay sumusobra pa rin. Ma'am, bagay sa inyo itong shampoo. Lalambot ang buhok ninyo, pati puso ng naniningil sa inyo. Romy, tawag ni Doro. Ano? Compliment yon. Si Temyong naman ang namahala sa delivery at maintenance. At sa wakas, dahil sa pagsisikap, natuto siyang mag-ayos ng maayos. Isang araw, inayos niya ang sirang freezer. Lahat sila ay nakatingin, kinakabahan. Pagkasaksak, umandar ito ng maayos. Napalakpak si Romy. Temyong, hindi umusok. Napaluha si Temyong. Ito na yata ang pinakamalaking achievement ko. Naging masaya ang mini grocery. Pero hindi nawala ang malasakit. Naglagay sila ng maliit na sulok na tinawag na tulong estante. Nandoon ang ilang bigas, sardinas, noodles, gatas at school supplies para sa tunay na nangangailangan. May nakasulat, kumuha kung kailangan, magbigay kung may sobra. Maraming natulungan ng tulong estante. May batang nakapasok sa eskwela dahil may libreng notebook at lapis. May nanay na nakapagluto ng hapunan dahil may bigas at sardinas. May matandang hindi natulog ng gutom. Pero habang sumisikat ang 3 tatay mini grocery, lalong umiinit ang ulo ni Don Amado. Sa kanyang malaking grocery,
Napapansin niyang kumukonti ang bumibili. Ang dating pila sa kanya, ngayon ay nasa kabilang tindahan na. Tinawag niya ang kanyang kanang kamay na si Tonton, isang lalaking sanay sumunod kahit mali ang inuutos. Tonton, sabi ni Don Amado, puntahan mo ang tindahan ng tatlong iyan. Alamin mo kung saan nila kinukuha ang paninda. Hindi normal ang presyo nila. Opo, Don Amado. At kung may madiskubre kang sikreto, dagdag niya, akin iyon. Mumiti si Don Amado, malamig at mapanganib. Walang yumayaman sa mayang ito nang hindi dumadaan sa akin. Kinabukasan, dumating si Tonton sa tatlong tatay mini grocery. Nagpanggap siyang ordinaryong customer. Nakasuot siya ng sombrero, salamin at jacket kahit tirik ang araw. Nakita siya agad ni Romy. Sir, sabi ni Romy, mainit po, bakit kayo naka-jacket? Fashion, sagot ni Tonton. Fashion o lagnat? Napatingin si Tonton sa kanya ng masama. Umikot siya sa loob ng grocery. Tiningnan niya ang presyo ng bigas, sardinas, asukal at mantika. Napasimangot siya. Ang mura, bulong niya. Imposible. Sinubukan niyang kausapin si Minda, isa sa empleyado. Saan kayo kumukuha ng paninda? Sa supplier po, sagot ni Minda. Sino? Marami po. Bakit ang mura? Dahil mabait po ang may-ari. Hindi kontento si Tonton. Lumapit siya kay Temyong na nag-aayos ng kahon ng gulay. Boss, may sikreto ba kayo? Meron, sagot ni Temyong. Nanlaki ang mata ni Tonton. Ano? Kapag nagtitinda ka, dapat marunong kang magsukle. Napangiwi si Tonton. Hindi iyon. Isa pa, dagdag ni Temyong. Huwag mong ilalagay ang sabon sa tabi ng tinapay. Natutunan ko yan sa malupit na paraan. Mula sa likod ng estante, pinipigil ni Pakito ang tawa. Buong araw na nagmanman si Tonton, pero wala siyang makita. Hindi niya alam na ang mahiwagang kahon ay nakatago sa maliit na bodega sa likod. At tanging sina Doro, Romy, Temyong at Pakito lamang ang pumapasok doon. Nang gabi, bumalik si Tonton kay Don Amado. Wala po akong nakita doon. Wala? Malamig na tanong ni Don Amado. Opo, pero kakaiba po talaga. Hindi sila nauubusan ng paninda. Mura ang presyo at mahal sila ng tao. Mas lalong nainis si Don Amado. Mahal sila ng tao. Ulit niya na parang lason sa dilat. Ang tao madaling lokohin. Sisirain natin ang tiwala nila. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa barangay. Expired daw ang sardinas sa tatlong tatay. May daya raw ang timbang ng bigas. May kulam daw ang tindahan kaya mura. Baka raw galing sa engkanto ang paninda. Nabalitaan iyon ni Doro nang may isang customer na nag-atubiling bumili. Totoo ba? Tanong ng babae. Na expired ang paninda ninyo? Nasaktan si Doro, pero pinilit niyang maging kalmado. Pwede niyo pong tingnan ang expiration date. Lahat po malinaw. Lumapit si Romy. At kung may expired, ako mismo kakanta ng apology song. Wag na, sabi ng customer. Naniniwala na ako. Pero hindi lahat ay agad naniwala. May ibang natakot. May ilang araw na humina ang benta. Nakaupo sina Doro, Romy at Temyong sa bodega isang gabi. Nasa ibabaw ng kahon si Pakito. Masakit pala, sabi ni Temyong. Kapag ginagawa mo naman ang tama, pero sinisiraan ka pa rin. Ganyan ang inggit, sabi ni Doro. Hindi niya kayang tumayo, kaya hinihila pababa ang iba. Tahimik si Romy. Wala siyang biro. Paano kung maniwala ang lahat? Tanong niya. Paano kung mawala ang tiwala nila? Tumingin si Pakito sa kanila. Ang tiwala, hindi pinagtatanggol sa salita lang. Pinatutunayan sa gawa. Bukas, buksan ninyo ang bodega sa barangay officials. Ipakita ninyo ang paninda, ipakita ninyo ang timbangan. Wala kayong dapat itago. Kinabukasan, ginawa nila iyon. Inimbitahan nila ang kapitan, ilang kagawad at mga mamimili. Ipinakita nila ang expiration date, resibo, timbangan at listahan ng presyo. Dumating din si Aling Nena. Ako mismo ang magsasabi, sabi niya sa harap ng mga tao. 3 buwan na akong naningil ng upa sa mga lalaking ito.
Palpak sila noon, oo. Pero mandaraya, hindi. Mas pipiliin pa ng mga yan na magutom kaysa man lamang. Napatingin sina Toro, Romy at Temyong kay Aling Nena. Aling Nena, sabi ni Romy, parang natouch ako. Huwag mo akong tantahan, sagot nito. Opo. Isa-isang nagsalita ang mga taong natulungan nila. Pinagatas nila ang anak ko kahit kulang pera ko. Binigyan nila ako ng bigas noong wala pa pension ko. Tinanggap nila akong empleyado noong wala nang ibang tumatanggap sa akin. Unti-unting bumalik ang tiwala ng tao. Sa gilid, nakatago si Paquito sa loob ng tahon ng mansanas. Nakangiti siya. Nabigo ang unang plano ni Don Amado. Pero hindi pa siya tapos. Hindi matanggap ni Don Amado na mas lalong minahal ng tao ang tatlong tatay mini grocery matapos ang paninira niya. Para sa kanya, ang tiwala ng bayan ay parang paninda rin. Bagay na dapat bilhin, kontrolin at pagkakitaan. Kung hindi sila masisira sa chismis, sabi niya kay Tonton, kunin natin ang sikreto nila. Paano po? Pumasok ka sa tindahan sa gabi. Hanapin mo ang pinagmumula ng paninda nila. Sigurado akong may itinatago sila. Kinagabihan, tahimik ang mini grocery. Sarado na ang mga ilaw sa harap. Sa loob ng bodega, nakalagay ang mahiwagang kahon sa ilalim ng mesa. Si Paquito ay natutulog sa kanyang maliit na kama sa tabi nito. Pero hindi tulog ang buong lugar. Dahil ang mahiwagang kahon ay may sariling pakiramdam. Kapag may masamang balak na lumalapit, umiinit ang mga ukit nito. Bandang hating gabi, binuksan ni Tonton ang likod na bintana gamit ang maliit na bakal. Dahan-dahan siyang pumasok. Madali lang ito, bulong niya. Kukunin ko lang ang sikreto. Yayaman na ako kay Don Amado. Naglakad siya sa dilim. Natapakan niya ang isang pakete ng noodles at muntik ng madulas. Kumapit siya sa estante, pero nahulog ang ilang lata ng sardinas. Kalansing. Napabalikwas si Paquito. Magnanakaw, bulong niya. Pumasok si Tonton sa bodega at nakita ang malaking kahong-kahoy. Ayan, sabi niya. Ito siguro. Hinawakan niya ang kahon at sinubukan buhatin. Hindi gumalaw. Ang bigat ha. Muling humila si Tonton. Wala pa rin. Biglang may maliit na boses mula sa dilim. Hindi iyan para sa'yo. Nanigas si Tonton. Sino yon? Lumabas si Paquito mula sa ibabaw ng estante. Nakakunot ang noo at hawak ang maliit na tungkod na gawa sa tingting. Ako ang bantay ng kahon. Napaatras si Tonton. Ay, daga na may staff. Hindi ako daga, sigaw ni Paquito. Duwende ako. Mas malala. Sinubukan ni Tonton na takpan ng sako ang kahon at hilahin. Biglang kumislap ang mga ukit sa kahon. Sa isang iglap, ang bigat nito ay parang puno ng bato, bakal at konsensya ni Don Amado. Napahiyaw si Tonton. Ano ba to? Tumalon si Paquito sa ibabaw ng kahon. Hoy, hindi ito kahon ng magnanakaw. Kahon ito ng mabubuting puso. Sa takot ni Tonton, napaatras siya at nabangga sa estante ng noodles. Nahulog ang mga pakete sa ulo niya. Pagliko niya, sumabit ang leeg niya sa tali ng mga sachet ng kape. Paglabas niya sa bodega, nadulas siya sa harina at bumagsak sa kahon ng sardinas. Nagising sina Doro, Romy at Temyong na natutulog sa maliit na opisina sa likod. Ano yon? Sigaw ni Doro. Lindol? Tanong ni Romy. Kung lindol yan, bakit sumisigaw ng ayaw ko na? Sabi ni Temyong. Paglabas nila, nakita nila si Tonton na tumatakbo palabas ng grocery. May noodles sa leeg, sachet ng kape sa tenga, harina sa mukha, at 2 lata ng sardina sa bulsa. Magnanakaw, sigaw ni Doro. Lumabas ang ilang kapitbahay dahil sa ingay. Nakita nila si Tonton na mukhang pinagsamang grocery display at multong nilagyan ng harina. Kinabukasan, usap-usapan sa buong barangay ang nangyari. Nakita mo ba yung magnanakaw? Oo, mukhang Christmas tree ng grocery. May noodles sa leeg. Akala ko promo item. Sa loob ng bodega, seryoso ang tatlo habang kaharap si Paquito. Paquito, sabi ni Doro, muntik ka nang makita. Nakita niya ako, sabi ni Paquito. Nag-alala si Romy. Paano kung sabihin niya kay Don Amado?
Sigurado iyon, sabi ni Temyong. Tumayo si Pakito sa ibabaw ng kahon. Hindi na sapat na mag-ingat tayo. Alam na nilang may sekreto. Mas magiging delikado na. Kinuyom ni Doro ang kamao. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Tatay Doro, sabi ni Pakito, hindi lang ako ang gusto nilang saktan. Gusto nilang kunin ang bagay na tumutulong sa marami. Natahimik silang tatlo. Sa unang pagkakataon, naunawaan nilang ang laban nila ay hindi na lang para sa negosyo. Laban ito para sa mga taong umaasa sa kanila. Laban ito sa pananamantala. Laban ito sa mga taong gustong gawing pag-aari ang biyayan dapat ginagamit sa kabutihan. At sa kabilang panig ng bayan, habang nakikinig si Don Amado sa nanginginig na kwento ni Tonton tungkol sa maliit na duwende, dahan-dahan siyang ngumiti. Duwende, sabi niya. Kaya pala. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Kung ang tatlong walang silbing iyon ay yumaman dahil sa duwende, mas lalo akong yayaman kapag napasa kamay ko iyon. Hindi na dumaan sa chismis si Don Amado. Gumawa siya ng mas malaking plano. Nagpanggap siyang mabait. Isang umaga, dumating siya sa tatlong tatay mini grocery sakay ng itim na sasakyan. Nakasuot siya ng mamahaling barong. May gintong relo at ngiting parang sanay sa entablado. Napatigil ang mga customer. Magandang araw, sabi ni Don Amado. Lumapit si Doro. Mainat ang mukha. Don Amado, balita ko maganda ang negosyo ninyo, sabi nito. Binabati ko kayo. Tahimik sina Romy at Temyong. Nasa bulsa ni Doro si Pakito, nakatago at nakikinig. Ano pong sadya ninyo? Tanong ni Doro. Diretsahan na tayo, sabi ni Don Amado. Bilhin ko ang grocery ninyo. Bibigyan ko kayo ng malaking pera. Hindi na kayo mahihirapan kailanman. Nagkatinginan ang tatlo. Hindi po namin ibinebenta, sagot ni Doro. Tumawa ng mahina si Don Amado. Lahat may presyo. Hindi po lahat, sabi ni Temyong. Tumingin si Don Amado kay Temyong mula ulo hanggang paa. Ikaw, hindi ba dating mekanikong kahit electric fan hindi maayos? Namula si Temyong, pero hindi siya umatras. Opo, pero natuto na ako. Tumingin naman si Don Amado kay Romy. At ikaw, dating pakalat-kalap na kumakanta sa kanto? Ngumiti si Romy kahit nasaktan. Ngayon po, sa customer service na ako kumakanta. Masama pa rin, bulong ni Temyong. Siniko siya ni Romy. Bumalik ang tingin ni Don Amado kay Doro. At ikaw, Doro, akala mo ba kaya mong makipagsabayan sa akin? Negosyo ito, hindi charity. Para sa amin, sagot ni Doro, pwedeng pareho, negosyo na may malasakit. Nawala ang ngiti ni Don Amado. 3 payaso, sabi niya ng mahina. Akala ninyo bayani na kayo dahil namimigay kayo ng bigas? Uminit ang dibdib ni Doro, pero pinigilan niya ang sarili. Mas mabuti na pong maging payasong nagpapakain kesa mayamang nagpapagutom. Natahimik ang buong tindahan. Nanlaki ang mata ni Romy. Doro, ang lupit nona. Ngumiti ng pilit si Don Amado. Sige, ayaw niyo palang makipag-usap ng maayos. Tumalikod siya, pero bago umalis, bumulong siya kay Doro. Alam ko ang tungkol sa duwende. Nanigas si Doro. Mag-ingat kayo. Ang hindi ko mabili, kaya kong sirain. Umalis si Don Amado. Pagdating ng gabi, nag-usap silang 4 sa bodega. Delikado na, sabi ni Romy. Alam niya si Pakito. Dapat itago natin siya sa apartment, sabi ni Temyong. Umiling si Pakito. Hindi ako pwedeng magtago habang may mga taong nasasaktan dahil sa kasakiman niya. Pakito, sabi ni Doro. Bata ka pa. Bata ako, sagot ni Pakito. Pero hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano niya pinapahirapan ang mga tao. May lalim sa boses niya na hindi karaniwan sa isang batang duwende. May paraan para matalo siya, dagdag ni Pakito. Pero hindi sa dahas. Kailangan lumabas ang totoo. Naisip ni Doro ang mga kwento tungkol kay Don Amado. Mga supplier na binarat, empleyadong hindi pinasahid ng tama, timbangan na dinadaya, presyo na biglang tumataas kapag may bagyo. Paano natin mapapatunayan? Tanong ni Romy. May mga taong natatakot magsalita, sabi ni Doro. Kailangan lang nilang malaman na hindi sila nag-iisa. Kinausap nila ang mga dating tauhan ni Don Amado.
Sa simula, takot ang mga ito. Pero nang makita nilang seryoso si Doro at hindi naghahanap ng gulo, kundi katotohanan, unti-unti silang nagsalita. Si Lando, dating delivery boy, ay nagsabing binabawasan daw ang sahod nila kapag may nasisirang paninda, kahit hindi nila kasalanan. Si Aling Puring, dating kahera, ay nagsabing pinapapalitan daw ang presyo kapag may krisis para mas lumaki ang tubo. Si Mang Efren, supplier ng bigas, ay nagsabing binabarat sila at tinatakot na hindi nakukunan kapag hindi pumayag sa sobrang baba na presyo. Habang nakikinig si Doro sa kanila, kumukulo ang dugo niya. Hindi ito negosyo, sabi niya. Pananakit ito. Ngunit bago pa sila makakilos, nauna si Don Amado. Isang gabi, may dumating na inspeksyon sa 3 tatay mini grocery. May reklamo raw na may illegal silang paninda. Kasama sa mga nag-i-inspeksyon si Don Amado na kunwari ay concerned citizen. Hinalungkat ang bodega, binuksan ang mga kahon, tiningnan ang mga resibo. Nasa loob ng lihim na bahagi ng estante, si Paquito, halos hindi humihinga. Nakita ng isang tauhan ang malaking kahong kahoy. Ano ito? Tanong niya. Lumapit si Don Amado, kumislap ang mata niya. Iyan, sabi niya, ang dapat ninyong buksan. Kinabahan sina Doro, Romy at Temyong. Dahan-dahang lumapit ang inspektor sa kahon. Pero bago niya ito mahawakan, nagsalita si Aling Nena mula sa likod ng mga tao. Bago ninyo buksan iyan, sabi niya, buksan muna natin ang dala kong papeles. Nagulat ang lahat. Kasama ni Aling Nena ang ilang dating empleyado ni Don Amado, si Mang Efren at ang kapitan. Hawak nila ang mga resibo, reklamo at mga litrato ng dayang timbangan sa grocery ni Don Amado. Namutla si Don Amado. Ano ito? Katotohanan, sabi ni Doro. Lumapit si Mang Efren. Matagal kaming natakot sa inyo, Don Amado, pero tapos na. Isa-isang nagsalita ang mga tao. Sa harap ng barangay, nabunyag ang pananamantala ni Don Amado. Sinungaling kayo, sigaw niya, pero hindi na siya pinaniwalaan. Sa gitna ng gulo, biglang gumalaw ang mahiwagang kahon. Bumukas ito ng kusa. Mula sa loob, lumabas ang ilang batong hugis de lata, bigas at sabon. Mga panindang naging bato dahil minsan itong hinawakan ng tauhan ni Don Amado nang may masamang balak. Nagulat ang lahat. Hindi nagpakita si Paquito, pero umalingaw-ngaw ang maliit niyang boses na parang hangin mula sa kahon. Ang panindang galing sa daya, nagiging bato. Ang yamang galing sa pang-aapi, hindi kailanman magiging biyaya. Naninig si Don Amado. Ang mga tao ay hindi alam kung saan galing ang boses, pero sa puso nila, naunawaan nila ang ibig sabihin. Noong gabing iyon, bumagsak ang imahe ni Don Amado Villarama, hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa katotohanang matagal niyang itinago. Akala ng lahat tapos na ang laban, pero ang taong nasanay sa kapangyarihan ay hindi madaling tumanggap ng pagkatalo. Matapos mabunyag ang kanyang kasamaan, iniwan si Don Amado ng maraming customer. Nagreklamo ang mga empleyado niya. Umatras ang ilang supplier. Ang dati niyang malaking grocery ay naging malamig at halos walang tao. Pero, imbes na magsisi, mas lalo siyang nagalit. Kasalanan nila ito, bulong niya habang nakaupo sa opisina. Kasalanan ng tatlong iyon. Kasalanan ng duwende. Isang gabi, habang malakas ang ulan, pumunta siya ng mag-isa sa 3 tatay mini grocery. May dala siyang bakal at maliit na bote ng langis. Balak niyang sunugin ang bodega at sirain ang kahon. Sa loob naman, naiwan si Paquito dahil binabantayan niya ang kahon. Sina Doro, Romy at Temyong ay nasa apartment, nagpapahinga matapos ang mahabang araw. Naramdaman ni Paquito ang masamang balak. Umiinit ang kahon. Ang mga ukit nito ay namula. Don Amado, bulong niya. Pumasok si Don Amado sa likod gamit ang duplicate key na nakuha noon ng tauhan niya. Dumiretso siya sa bodega. Nakita niya si Paquito sa ibabaw ng kahon. Kaya pala, sabi niya, totoo ka nga. Umalis ka rito. Tumawa si Don Amado. Ikaw ang aalis. Sasama ka sa akin. Hindi ako pag-aari. Lahat nagiging pag-aari kapag kaya mong kunin. Lumapit si Don Amado. Itinaas niya ang kamay para hulihin si Paquito.
Tumalon ang batang duwende at nagtago sa likod ng lata ng gatas. Kinuha ni Don Amado ang bote ng langis at ibinuhos sa sahig. Kung hindi ko makukuha ang kahon, walang makikinabang. Nanlaki ang mata ni Paquito. Wag! Maraming umaasa rito. Mas mabuti nang masunog kaysa mapunta sa kanila. Kinuha ni Don Amado ang posporo. Bago niya ito masindihan, bumukas ang pinto. Don Amado! Si Doro iyon, basang-basa sa ulan. Kasunod niya sina Romy at Temyong. Nagising sila dahil sa biglang pagkinang ng maliit na batong ibinigay ni Paquito bilang babala. Lumayo ka sa anak namin, sabi ni Doro. Napahinto si Don Amado. Anak? Tumawa siya. Duwende lang iyan. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Doro. Para sa amin, anak siya. Lumapit si Romy. Seryoso ang mukha. Wala ang dating biro sa kanyang mata. Hindi mo siya kukunin. Hawak ni Temyong ang lumang wrench. At hindi mo susunugin ang tindahan. Tumawa si Don Amado. Anong gagawin ninyo? Lalaban sa akin? Wala kayong binatbat. Tumingin si Doro sa kanya. Puno ng tapang. Noon siguro. Takot kami. Mahirap kami. Palpak kami. Pero ngayon, may mga taong umaasa sa amin. At may batang nagturo sa amin na hindi kami walang silbi. Lumabas si Paquito mula sa likod ng lata. Basa ang mata niya. Tatay Doro. Nagulat si Don Amado. Sa isang iglap sinindihan niya ang posporo at inihagis sa langis. Pero bago pa lumapat ang apoy, bumukas ang mahiwagang kahon. Mula rito ay lumabas ang malakas na hangin na may kasamang amoy ng lupa, dahon at ulan. Namatay ang apoy bago pa kumalat. Pagkatapos ang mga panindang hinawakan ni Don Amado ay naging bato. Ang sahig na may langis ay natakpan ng makapal na lupa, parang galing mismo sa punso. Nanginginig si Don Amado. Anong klaseng mahika ito? Lumakas ang liwanag sa loob ng bodega. Sa gitna ng liwanag, may lumitaw na 3 matandang duwende. Nakasuot ng damit na gawa sa dahon, ugat at gintong hibla. Sila ang mga tagapagbantay ng kaharian sa ilalim ng punso. Lumuhod si Paquito. Lakan puno. Ang pinakamatandang duwende ay tumingin kay Don Amado. Matagal ka nang bini sa iyak ng mga taong inaapi mo, sabi nito. Ngayon, maririnig mo ang katahimikan ng pagkawala ng tiwala. Biglang bumigat ang gintong relo ni Don Amado hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang mamahaling singsing niya ay naging ordinaryong bato. Hindi siya sinaktan, pero nawala ang kinang ng mga bagay na ipinagyabang niya. Hindi, sigaw niya. Hindi ka sinusumpa, sabi ng lakan puno. Ipinapakita lamang sa iyo ang anyay ng yamang walang kabutihan. Dumating ang mga barangay tanod at kapitan, kasunod si Aling Nena at ilang kapitbahay. Nahuli si Don Amado sa akto ng panununog. Habang dinadala siya palabas, wala nang yabang sa mukha niya. Takot, pagod at pagkatalo na lang. Paano ninyo nagawa? Tanong niya. Sumagot si Doro ng mahinahon. Hindi namin ginawa para talunin ka. Ginawa namin para protektahan ang mga taong ayaw mong pakinggan. Pagkaalis ni Don Amado, humarap ang lakan puno kina Doro, Romy at Temyong. Kayo ang 3 taong nagligtas kay Paquito, sabi nito. Hindi dahil gusto ninyo ng kapalit, kundi dahil pinili ninyong magmahal kahit kayo mismo ay kapos. Napayoko ang 3. Hindi po kami perpekto, sabi ni Temyong. Alam namin, sagot ng lakan puno. Kaya na kayo karapat-dapat. Ang mabuting puso ay hindi pusong walang pagkakamali. Ito ay pusong marunong pumalik sa tama. Tumingin ang lakan puno kay Paquito. Paquito, maaari ka nang bumalik sa kaharian. Natahimik ang lahat. Nanlamig si Doro. Tumingin si Paquito sa 3 lalaki. Kay Doro na nagpakain sa kanya, kay Romy na nagpatawa sa kanya, kay Temyong na gumawa ng kama niya kahit tabingi. Sa 3 tatay na hindi niya kadugo, pero nagmahal sa kanya ng totoo. Lumapit siya sa kanila. Lakan puno, sabi ni Paquito. Maaari po ba akong manatili? Nagulat ang mga matandang duwende. Bakit?
dahil may pamilya rin po ako rito. Napaiyak si Romy. Ayoko sanang umiyak, sabi niya. Pero parang may sibuyas sa puso ko. Pinunasan ni Temyong ang mata niya. Ako rin. Pero allergy lang ito sa emosyon. Mumiti ang lakan puno. Kung ganon, manatili ka. Ngunit tandaan ninyo, ang kahon ay mananatili lamang habang ang kabutihan ay buhay. Tumango sina Doro, Romy at Temyong. Nangangako kami, sabay nilang sabi. Sa gabing iyon, hindi lang nila nailigtas ang kahon. Nailigtas din nila ang pamilyang nabuo sa gitna ng gutom, takot at kabutihan. Lumipas ang panahon. Ang maliit na mini grocery ay lumaki pa. Dahil sa tiwala ng tao, sa sipag ng mga empleyado, at sa patuloy na gabay ng mahiwagang kahon, nakapagpatayo sina Doro, Romy at Temyong ng isang malaking supermarket sa bayan. Sa araw ng pagbubukas, nakasabit sa harap ang malaking karatula. 3 Tatay Supermart. Sa ilalim nito ay ang kanilang motto, murang bilihin, tapat na sukli, tulong sa bawat pamilya. Puning-puno ang paligid. Nandoon ang mga kapitbahay, dating customer, barangay officials, empleyado, solo parent, senior citizen, estudyante, at mga taong minsang natulungan ng maliit nilang tindahan. Si Doro ay nakasuot ng simpleng polo. Hindi mamahalin pero malinis. Habang tinitingnan niya ang supermarket, hindi niya maiwasang maalala ang lumang apartment, ang tumutulong bubong, ang kandila, ang sardinas na tumalsik at ang gabing natagpuan nila si Paquito. Lumapit sa kanya si Aling Nena. "Oh, Doro," sabi nito. "Hindi na kita kailangan singilin ng upa ngayon." Napangiti si Doro. "Salamat po sa pagtitiis sa amin noon." "Hindi ako nagtiis, naningil ako." "Opo nga. Pero proud ako sa inyo," dagdag ni Aling Nena. Mas malambot ang boses. Napaluha si Doro. "Huwag kang iiyak," sabi nito. "Baka kantahan ka ni Romy." "Late na po," sabi ni Doro. Sa entablado, hawak ni Romy ang mikropono. "Magandang araw mga suki," sigaw niya. "Handa na ba kayo sa grand opening song?" Sabay-sabay na sumigaw ang mga empleyado. "Hindi." Napahawak si Romy sa dibdib. Ang sakit. Grand opening pa lang, grand rejection na. Nagtawanan ang lahat. Si Temyong naman ay nasa gilid, tinitingnan ng delivery trucks na maayos niyang pinagawa. May nakasulat sa gilid ng bawat sasakyan. "Tulong hatid, libreng delivery para sa senior citizen at PWD." Lumapit si Junjun, dating batang tumigil sa pag-aaral at ngayon ay scholar na nila. "Boss Temyong," sabi nito, "maayos po ang truck." Napangiti si Temyong. "Siyempre, ako ang nag-check." Biglang, kinabahan si Junjun. "Biro lang," sabi ni Temyong. "May totoong mekaniko na rin tayong kasama." Sa loob ng supermarket, may espesyal na bahagi na mas malaki kaysa dati. Tulong estante. Hindi na ito isang maliit na estante. Isa na itong buong seksyon. May bigas, delata, gatas, gamot, school supplies, tsinelas, kumot at hygiene kits. May nakasulat, "Para sa tunay na nangangailangan." Kumuha ng sapat. Mag-iwan kung may sobra. May programa rin sila para sa mga solo parent, senior citizen, estudyante, na wala ng trabaho, at maliliit na supplier. Hindi na binabarat ang magsasaka. Hindi na inaapi ang empleyado. May tamang pasahod, maayos na oras ng trabaho, at libreng pagkain sa staff. Sa likod ng opisina, may maliit na pinto na hindi napapansin ng mga tao. Sa loob nito ay may maliit na silid. May kama, mesa, upuan, maliit na estante ng aklat, at bintanang tanaw ang loob ng supermarket. Doon nakatira si Paquito. Mas malusog na siya ngayon, mas makulit, mas bossy. Tuwing gabi, kapag sarado na ang supermarket, iniikot niya ang bawat aisle. Tinitingnan niya ang presyo, timbangan, kahera, bodega, at tulong estante. Kapag may supling mali, biglang gumagalaw ang kaha. Kapag may empleyadong napapagod, biglang may lumalabas na mainit na tinapay sa pantry. Kapag may customer na tunay na nangangailangan,
pero nahihiyang lumapit, may maliit na papel na mahuhulog sa harap ni Doro. Tatay Doro, tulungan mo. At lagi niyang tinutulungan. Isang gabi, matapos ang grand opening, silang apat ay nagtipon sa opisina. Wala nang tao sa labas. Tahimik na ang supermarket. Nasa ibabaw ng mesa si Paquito. Sa harap niya ay maliit na tasa ng tsaa. Sina Doro, Romy at Temyong ay nakaupo sa paligid niya. Naalala niyo pa ba? Sabi ni Romy noong akala natin daga si Paquito. Tinaasan siya ng kilay ni Paquito. Hindi ko nakakalimutan niyon, Tatay Romy. Biro lang anak. 3 beses niyo akong tinawag na daga. May trauma pa rin pala. Meron. Tumawa sila. Napatingin si Doro sa paligid. Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Ako rin, sabi ni Temyong. Dati, kinakatakutan ako ng appliances. Ngayon, may supermarket na tayo. Dati, kinakantahan ko ang naniningil ng utang, sabi ni Romy. Ngayon, kinakantahan ko na ang customers. Wala masyadong improvement doon, sabi ni Paquito. Anak, respeto sa tatay. Respeto rin po sa tenga ng tao. Halos malaglag si Temyong sa kakatawa. Pero maya-maya, naging tahimik si Paquito. Tatay Doro, sabi niya, "O anak, masaya po ba kayo?" Nagulat si Doro sa tanong. Tumingin siya kina Romy at Temyong. Sa mga taon ng hirap, akala niya ang saya ay kapag maraming pera. Pero ngayon, naunawaan niya na ang saya pala ay mas malalim kaysa laman ng bulsa. Masaya siya dahil may pamilyang nabuo. Masaya siya dahil may taong natutulungan. Masaya siya dahil ang dating buhay na puno ng sablay ay nagkaroon ng saysay. Oo, sagot ni Doro. Masaya ako. Ako rin, sabi ni Temyong. Kahit minsan pagod, masaya. Ako rin, sabi ni Romy. Lalo na kung papayagan ninyo akong kumanta bukas. Hindi, sabay-sabay na sagot ng 3. Napakamot si Romy. May bukas pa naman. Lumapit si Paquito kay Doro at yumakap sa daliri nito. Tulad ng ginawa niya noong maliit pa siya at may sakit. Salamat po, sabi niya. Kung hindi niyo ako inalagaan noon, wala na siguro ako. Pinunasan ni Doro ang mata niya. Hindi Paquito, kung hindi ka dumating, baka kami ang tuluyan na wala. Hindi sa katawan, pero sa pag-asa. Tumango si Temyong. Tinuruan mo kaming maging responsable. At maging tatay, dagdag ni Romy. Tumingin si Paquito sa kanilang 3. Para sa akin, hindi kayo tatay-tatayan lang. Kayo ang pamilya ko. Hindi na napigilan ni Doro ang luha niya. Si Temyong ay kunwari tumingin sa kisame. Si Romy naman ay huminga ng malalim. Kakanta sana ako ng emotional song, sabi ni Romy. Wag, sabi ni Paquito. Baka mawala ang magic ng moment. Nagtawanan sila habang umiiyak. Kinabukasan, pagbukas ng 3 tatay supermart, mahaba na naman ang pila. May mga bumibili, may kumukuha sa tulong estante. May naghahatid ng produkto mula sa bukid. At may mga batang masayang tumatakbo sa gilid. Nasa itaas ng kahera si Paquito, nakatago sa likod ng maliit na halaman. Pinagmamasdan niya ang lahat. May isang kahera na nagkamali ng sukli. Hindi sinasadya pero nakita niya. Biglang may maliit na boses na narinig ni Doro mula sa itaas. Hoy, ayusin ninyo ang sukli. Napatingala si Doro at napangiti. Muling nagsalita ang maliit na boses. Tandaan ninyo, ako ang anak-anakan, pero ako pa rin ang boss dito. Nagtawanan sina Doro, Romy at Temyong. At sa gitna ng tawanan, ingay ng supermarket, kaluskos ng paninda, at pasasalamat ng mga taong natutulungan, patuloy na tumibok ang hiwaga ng kahong-kahoy. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lang nadaraddagan sa loob ng baul. Dumarami ito sa bawat tapat na sukli, sa bawat gutom na napapakain, sa bawat trabahong na ibibigay, at sa bawat pusong natututong magmahal kahit walang kapalit. At mula noon, sa bayan ng San Isidro, kapag may batang nagtatanong kung totoo bang may duwende sa 3 tatay supermart, ngumingiti lang ang matatanda. Sikreto iyon, sabi nila. Pero minsan, kapag gabi at tahimik na ang buong supermarket,
may maririnig kang maliit na boses mula sa likod ng estante. Bantayan ang presyo, ingatan ang tao, at pakisabi kay Tatay Romy